Man TV. Manuel Bennett. Kabanata 46-50 South Protection King napuntahan ako. Boom! Ang mabigat na suntok na ito ay tumama sa dibdib ni Sheridan Jules, na nagdulot ng mapurol at malakas na pagsabog. Arg! Sabayan ng hiyawan, lumipad pabalik si Sheridan Jules na parang kanyan. Malakas na nontog si Sheridan Jules sa dingding at saka bumagsak sa lupa, na dumura ng dugo mula sa kanyang bibig. Bagamat ang suntok na ito ay hindi kumitil sa kanyang buhay, ito ay malubhang nasugatan sa kanya. Sa isang iglap, natahimik ang buong hall. Sina Van Gordon, Irvin Winkler, Kim West, Michael Lee, at Megan Jordan ay lahat ay tumingin kay Manuel Bennett na may takot sa kanilang mga mata at mas nabigla. Hindi nila akalain na kahit ang Dragon Master ay matatalo ni Manuel Bennett. Bukod dito, tila walang kahirap-hirap na natalo ni Manuel ang Dragon Master, na parang hindi niya ginamit ang buong lakas. Nakahawak sa kanyang dibdib, si Sheridan Jules ay nakatitig ng blanco kay Manuel Bennett, nanginginig na boses na nagtatanong, "True Chi release. Ikaw ay isang Grandmaster." Lalong tumindi ang takot sa mga mata ni Van Gordon at ng iba pa nang marinig ito. Grandmaster. Ang batang ito ay talagang isang Grandmaster. Mahalagang malaman na walang ni isang Grandmaster sa buong River City. Maging ang pinuno ng alliance ng River City Martial Alliance ay malapit nang tumuntong sa kaharian ng Grandmaster. Ngunit sa hindi inaasahan, isang Grandmaster ang lumitaw sa River City ngayon. At saka, napakabatang Grandmaster. Ito ay talagang hindi maiisip at hindi kapanipaniwala. Ang pagiging Grandmaster ay hindi gaanong halaga. Sinabi ni Manuel Bennett nang may pang-aalipusta, kahit na dumating ang isang Grandmaster, kaya ko silang supalan sa isang kamay. Nang marinig ito, ang 6 na tao, kabilang si Sheridan Jules, ay labis na nagulat. Sinasabi ng batang ito na kaya niyang supalan ang isang Grandmaster sa isang kamay. Masyadong yabang yan. Walang hangganang mayabang. Huminga ng malalim si Sheridan Jules at sinabing, "Anak, sabi nga, ang mananalo ay hari, at ang natalo ay isang tulisan. Dahil hindi ako kalaban mo, gawin mo na lang." Si Van Gordon at ang 4 pa ay walang sinabi, naghahanda na harapin ang kamatayan. Sa harap ng isang Grandmaster, alam nilang ang lumaban pa ay magiging walang saysay. "Gusto mo ba talagang mamatay?" Nakangiting tanong ni Manuel Bennett. Kung mabubuhay ang isang tao, sino ang gustong mamatay? Gumanti naman si Sheridan Jules at saka nagngangalit, "Pero anak, huwag kang magpakampante. Kami ay mga tao ng South Protection King, kung papatayin mo kami, hindi ka pababayaan ng South Protection King. Kahit gaano ka kalakas, hindi ka magiging katapat ng South Protection King." South Protection King, ha? Gusto ko talaga siyang makilala. Sinabi ni Manuel Bennett na may mahinang ngiti, "Maaari kong iligtas ang iyong mga buhay, ngunit mangyaring ihatid ang aking mensahe sa hari ng proteksyon ng Timog at hayaan siyang pumunta sa River City upang makipagkita sa akin. Kung willing siyang sumuko sa akin, I can spare his life. Kung ayaw niya, mapatay ko lang siya at pumalit sa kanya." Gusto niyang magpasakop si South Protection King sa kanya para magamit niya ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa paghahanap sa kanyang mga magulang. Nang marinig ito, si Sheridan Jules at ang iba pa ay nanginginig sa buong paligid, ang kanilang mga mata ay umiikot sa hindi makapaniwala, na parang may narinig silang hindi maisip. Huminga ng malalim si Sheridan Jules at sinabing, "Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ang South Protection King? Naglakas loob ka bang hilingin sa kanya na magpasakop sa iyo? Hindi pa banggitin kung mismong si South Protection King ang kumilos, kahit sino man sa 12 War King sa ilalim ng kanyang command ay madaling mapatay ka." Ngumisi si Van Gordon, "Anak, huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil lang sa may kaunting lakas ka. Ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo, maraming tao ang mas mabigat kaysa sa iyo. Kung gayon, huwag kang mag-alala tungkol dito." Umiling si Manuel Bennett at sinabing, "Sa anumang kaso, kailangan mo lang ipasa ang aking mensahe." Pagkasabi nito, tumalikod si Manuel Bennett para umalis.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga bodyguard na nagbabantay sa manor, nang marinig ang kaguluhan, lahat ay sumugod at hinarangan ang pasukan. Dragon Master. Nang makita si Sheridan Jules at ang iba pa, nagulat agad ang mga bodyguard. Anong nangyayari? Bakit nasugatan ang Dragon Master at ang iba pa? Baka itong batang ito ang may gawa nito. Paano ito posible? Ang Dragon Master at ang Five Heavenly Kings ay mga tunay na martial artist, paano sila matatalo ng batang ito? Ang lakas ng loob mong saktan ng Dragon Master, nililigawan mo si kamatayan. Galit na umungol ang pinuno ng mga bodyguard, mga kapatid, patayin ang batang ito. Habang sinasabi niya ito, 12-dosenang mga bodyguard ang kumilos para salakayin si Manuel Bennett. Tumigil ka! Sigaw ni Sheridan Jules, napatigil ang mga bodyguard. Alam na alam niya kung gaano nakakatakot ang lakas ni Manuel Bennett. Kung sinubukan ng mga bodyguard na ito na lumaban, baka hindi na sila makaligtas. Kinaweyan ni Sheridan Jules ang kanyang kamay at sinabing, bitawan mo siya. Dragon Master, pero, mukhang ayaw ng nangungunang bodyguard. Bitawan mo siya. Galit na sigaw ni Sheridan Jules. Oo, Dragon Master. Sumunod naman ang nangungunang bodyguard, at ang iba ay naglinis din ng daan. Ngumiti si Manuel Bennett kay Sheridan Jules, no wonder you're in this position, you do have some brains. Dahil doon, muling tumalikod si Manuel Bennett para umalis. Pero sa kalagitnaan, bumalik siya. Ano pa bang gusto mo? Nang makitang bumalik si Manuel Bennett, nanginginig sa takot si Sheridan Jules. Nagdadalawang isip kaya ang lalaking ito at gusto pa rin silang patayin. Nakabantay din si Van Gordon at ang iba pa. Kung gusto talaga silang patayin ni Manuel Bennett, lalaban sila hanggang kamatayan. Kumunot ang mga labi ni Manuel Bennett at sinabing, masyadong malayo ang lugar mo, hindi ako makakasakay pabalik sa downtown area ngayon. Kaya, pahiram ako ng kotse, at ibabalik ko ito mamaya. Kinuha ni Megan Jordan ang isang susi ng kotse sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Manuel Bennett, maaari mong kunin ang itim na Mercedes na nakaparada sa labas. Salamat. Ngumiti si Manuel Bennett, kinuha ang susi, at umalis. Sa sandaling umalis si Manuel Bennett, sinabi ni Van Gordon sa mahinang boses, Dragon Master, dapat ba talaga nating ipaalam sa South Protection King ang nangyari ngayong gabi? Hindi natin dapat alertuhan ang South Protection King. Napailing si Sheridan Jules, kahit na ang batang ito ay isang Grandmaster, hindi sulit na personal na pumunta ang South Protection King sa River City. Kaya hahayaan na ba natin ang batang ito? Irvin Winkler gritted his teeth, kailan naranasan ng ating East Union ang ganitong kahihiyan? Palagi tayong natatapakan ng iba, hindi tayo naapakan. Nag-isip sandali si Sheridan Jules at sinabing, ang batang ito ay napaka-ambisyosa at isang hindi matatag na kadahilanan. Para maalis ang batang ito, dapat tayong makipagsanib puwersa sa South Haven Business Association, Zaifeng Business Association, at Northern Rice Commerce Association. Dragon Master, ibig mo bang ipaalam sa tatlong pangunahing asosasyon ng komersyo ang nangyari ngayong gabi? Tanong ni Kim West. Tama iyan. Tumango si Sheridan Jules, bagaman ang tatlong pangunahing asosasyon ng komersyo na ito ay nakikipagkumpetensya sa ating East Union Business Association, nagsisilbi rin sila sa South Protection King. Sa huli, lahat tayo ay nasa iisang panig. Ngayong ginulo tayo ng batang ito at ininsulto ang South Protection King, tiyak na hindi sila uupo at walang gagawin. Naiintindihan. Inamin ni Van Gordon, ipapaalam ko sa mga presidente ang tatlong pangunahing asosasyon ng komersyo sa susunod na 2 araw. Kabanata 047, hindi siya nagtitiwala sa akin. Hindi. 8 Divine River Garden Villa. Nakaupo sa sofa sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren, naghihintay sa pagbabalik ni Manuel Bennett. Gayunpaman, sa paglipas ng minuto sa bawat minuto, wala pa rin siyang palatandaan sa labas. Hindi pa bumabalik si Manuel. Sa tingin mo ba may nangyari sa kanya? Kumunot ang noo ni Julia na halatang nag-aalala.
Bagamat wala siyang nararamdaman para kay Manuel, siya pa rin ang kanyang fiancé kung tutuusin. Bukod dito, malaki ang naitulong ni Manuel sa kanyang kumpanya, kaya hindi niya magawang tumayo na lang at walang magawa. Tiniyak siya ni Nancy, "Julia, huwag kang mag-alala, Mr. Magiging maayos si Bennett." Sinabi ni Julia, ang East Union ay palaging walang batas, at sinaktan din sila ni Manuel. Inimbitahan siya ni Sheridan Jules ngayong gabi, kaya siguradong hindi siya maganda. Minabuti kong tawagan si Lolo. Tumango si Nancy, "Sige, tatawagan ko rin ang lolo ko." Gayunpaman, nang ilabas ni na Julia at Nancy ang kanilang mga mobile phone para tumawag, biglang may gumagalaw sa labas. Bumalik na si Manuel. Lumiwanag ang mukha ni Julia. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto. Napatingin din sina Nancy at Sylvia sa entrance. May nakita silang itim na Mercedes-Benz Big G na pumasok at pumarada sa looban. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas si Manuel. "Bumalik ka na rin sa wakas." Nang makita si Manuel, tuluyang tumira ang nakabitin na puso ni Julia. "Julia, Miss Maddox, Miss Warren, bakit hindi ka pa natutulog?" Pumasok si Manuel sa villa, mukhang tuliro. Napabuntong hininga si Julia, "Paano tayo makakatulog kung hindi ka bumalik hanggang sa sobrang gabi?" Ngumiti ng pilyo si Manuel, "Julia, nag-aalala ka ba sa akin?" Namula ang pisngi ni Julia, "Sino ang nag-aalala sa iyo? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Nag-aalala lang ako na kung may nangyari talaga sa iyo, hindi ko maipaliwanag kay Lolo." Tumaas ang isang kilay ni Manuel, "Julia, kung nag-aalala ka, aminin mo na lang. Bakit itatanggi? Ikaw. Ayokong makausap ka." Napatapak ni Julia ang kanyang mga paa sa kahihiyan. Nakangiting pinanood ni Nancy ang eksena, nakakatuwa ang pagtatalo sa pagitan nila. Ganito ba ang pakiramdam ng umiibig? Sa isiping ito, hindi maiwasang lumabo ng kaunti ang mga mata ni Nancy. Sabi ni Julia, "Sabihin mo sa amin, ano ang gusto ni Sheridan Jules sa iyo?" Naglakad si Manuel sa sala, nagsalin ng isang basong tubig at humigop. "Gusto ni Sheridan Jules na imbitahan akong sumali sa East Union at gawin akong ika-6 na hari sa langit." "Ano?" Natigilan lahat sina Julia, Nancy at Sylvia. "Pumayag ka ba?" Mabilis na tanong ni Julia. "Siyempre hindi." Umiling si Manuel. "So hinayaan ka lang ni Sheridan Jules ng ganyan?" Patuloy sa pagpindot si Julia. "Siyempre hindi." Umiling si Manuel at sinabi sa kanila ang nangyari sa Dragon River Manor. Matapos marinig ang kwento ni Manuel, napatulala si Julia at ang iba pa. Huminga ng malalim si Julia, "Nakalaban mo si Sheridan Jules at ang 5 Heavenly Kings of East Union. Inamin nila na hindi sila katapat para sa iyo at pinakawalan ka." "Oo." Tumango si Manuel. Huminga muli ng malalim si Julia at sinabing, "Grabe ito. Laging naghihiganti si Sheridan Jules. Hindi kanya papakawalan sa pananakit mo sa kanya." Nancy chimed in, "Tama. Sa nakaraan, lahat ng nakasakit kay Sheridan Jules ay nauwi sa masama. Huwag kang mag-alala, kung maglakas loob silang gumawa ng gulo para sa akin muli, hindi ako tatutol na bugbugin sila muli." Nagkibit-balikat si Manuel, at saka, "I don't even take a mere Sheridan Jules seriously. Kahit na sinusuportahan ni South Protection King si Sheridan Jules, hindi ako natatakot." Nang makita ang walang pakialam na hitsura ni Manuel Bennett, galit na galit si Julia Stewart. Tumingin siya kay Manuel Bennett at sinabing, "Manuel, hindi mo ba talaga alam kung gaano mo pinahirapan ang sarili mo? Sa River City, bukod kay Sheridan Jules, may 3 pang Dragon Heads, lahat ay nagtatrabaho para sa South Protection King. Ngayong gabi, tinamaan mo si Sheridan Jules. Tiyak na makikipag-isa siya sa 3 pang Dragon Heads para mawala ka." Sinabi ni Manuel Bennett, "Bueno, hayaan silang lahat na lumapit sa akin. Hindi ako natatakot sa kanila. Ikaw." Galit na galit si Julia Stewart kaya kumabog ang kanyang dibdib, "Manuel, alam kong mayroon kang ilang martial skills, ngunit limitado ang kapangyarihan ng isang tao. Kung makikipagsanib puwersa si Sheridan Jules sa 3 pang Dragon Heads para harapin ka,
isang paraan lang ang may iwan sa iyo, ang kamatayan. Hindi, kailangan kong sabihin ito kay Lolo sa lalong madaling panahon para makapag-isip siya ng solusyon. Hihilingin ko rin sa aking lolo na mag-isip ng solusyon. Marahil kung ang aking lolo at si Mr. Manghimasok si Stuart, baka maresolba nito ang mga hinaing sa pagitan mo ni Sheridan Jules. Tumango si Nancy Maddox. Hindi na kailangang abalahin si Mr. Stuart at Sir Maddox. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, magtiwala ka sa akin, kakayanin ko ito. Kalimutan mo na, gawin mo lahat ng gusto mo, wala na akong pakialam sa'yo. Pagkasabi nito, umakyat si Julia Stewart sa itaas at kinalampag ang pinto ng kanyang kwarto sa likod niya ng putok. Mr. Bennett, hindi mo ba susundan si Julia at aliwin siya? Tanong ni Nancy Maddox, at pagkatapos ay nagpatuloy, nag-aalala lang talaga si Julia para sa iyo. Kaya galit na galit siya. Siyempre, alam ko. Bumantong hininga si Manuel Bennett at sinabing, pero hindi ko pa nakakasama si Julia ng matagal, kaya hindi niya ako lubos na pinagkakatiwalaan. Actually, si Sheridan Jules man o yung tatlo pang Dragon Head, wala talaga silang halaga sa akin. Huminga ng malalim si Nancy Maddox at sinabing, kung gayon, kailangan mong patunayan ito sa kanya at ipaalam sa kanya na kaya mo ito. Gagawin ko. Tumango si Manuel Bennett. Tumango si Nancy Maddox at saka sinabing, sige, akyat muna tayo. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Manuel Bennett. Hindi na kailangan. Oo. Sabay na nagsalita sina Nancy Maddox at Sylvia Warren. Sabi ni Sylvia Warren, Morris, I'm afraid na baka hindi kita sinasadyang malaglag kapag binuhat kita, kaya hayaan mo si Mr. Bennett dalhin ka sa itaas. Medyo napahiya si Nancy Maddox. Ikinalulugod kong tumulong. Ngumiti si Manuel Bennett at, nang hindi na hinintay ang pagtanggi ni Nancy Maddox, agad siyang binuhat. Agad na naten si Nancy Maddox, namula ang mukha. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkaroon siya ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa isang di-kasekso, na labis siyang kinabahan. Habang nakasuot siya ng pantulog, nang buhatin siya ni Manuel Bennett, bigla siyang nakaramdam ng malambot na haplos, na nagdulot ng ilang pagkirot sa kanyang puso. Mabilis niyang pinigilan ang emosyon at binuhat si Nancy Maddox sa itaas. Sumunod naman sa kanila si Sylvia Warren. Nang nasa isang silid na sila, marahang inilagay ni Manuel Bennett si Nancy Maddox sa kama. Hindi pa rin nawawala ang pamumula ng mukha ni Nancy Maddox habang nakayuko at sinabing, salamat, Mr. Bennett. Bahala ka, magandang gabi. Nakangiting sagot ni Manuel Bennett bago siya lumabas ng kwarto. Pagkaalis ni Manuel Bennett, tinukso ni Sylvia, Morris, baka na-develop na ang feelings mo kay Mr. Bennett. Siyempre hindi. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Nagulat si Nancy Maddox at agad itong itinanggi. Nagtanong si Sylvia Warren, kung gayon bakit namumula ang mukha mo? Medyo nahihiya lang ako. Sumagot si Nancy Maddox, pagkatapos ay pinaalalahanan si Sylvia, Sylvia, huwag mong banggitin ang mga ganoong bagay sa hinaharap. Sige. Tumango si Sylvia Warren. Kabanata 048, patuloy na dumarating ang masamang balita. Hating gabi. River City Recovering Hospital. Ito ay isang pribadong ospital na namuhunan ng Jenkins family sa River City. Medikal man o kawani ng medikal, ito ang pinakamataas sa River City, maihahambing sa River City First Hospital Central Hospital. Sa oras na ito, nasa ICU. Si Silas Jordan ay nakahiga sa kama, nakakabit sa isang IV, isang braso at isang paa ay nakaplaster, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naka-white shirt, na may makinis na buhok at medyo mabilog na figure, ang nakatayo sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay sobrang madilim. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ama ni Silas Jordan at ang kasalukuyang may-ari ng pamilyang Jordan, si Sean Jordan. Matapos ang mahabang katahimikan, paos na sinabi ni Silas Jordan, Tay, hindi na ba talaga kayang gumaling ng husto ang kanang kamay at kanang binti ko? Oo. Tumango si Sean Jordan. Si Silas Jordan ang pinakamamahal niyang anak,
ngunit ngayon ay may napilayan ang isang kamay at paa niya. Sinabi rin ng doktor na ang mga kamay at paa ni Silas Jordan ay nagkaroon ng comminuted fractures at maaari lamang itong gamutin hanggat maaari, ngunit imposible ang kumpletong paggaling. Hindi. Pilit na umiling si Silas Jordan, ibig sabihin ba ay maaari na lang akong lumpo sa hinaharap? Ayokong maging Pele. Sabi ni Sean Jordan, Silas, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap si tatay ng pinakamahusay na doktor na tutulong sa iyo na gumaling. Tumango si Silas Jordan at mabangis na sinabi, Tay, gusto kong maghiganti, gusto kong patayin si Manuel Bennett, gusto kong humingi siya ng buhay ngunit hindi para sa kamatayan. Dad, may mister. Mabilis na kumilos si Westmore at ang iba pa para patayin ang bastard na si Manuel Bennett. Biglang tumalikod si Sean Jordan at sinabing, Silas, natural na ipaghihiganti ka ni tatay sa pagpatay sa batang iyon. Gayunpaman, ang batang iyon ay protektado ng Stewart family, at ang ating mga tao ay walang magagawa sa ngayon. Ngunit huwag mag-alala, mag-aalok ako ng reward na $30 milyong sa dark web para patayin ang batang iyon na si Manuel Bennett. Sa ganoong paraan, kahit napatayin ang batang iyon, hindi tayo masisisi ng Stewart family. Mabuti, pagkatapos maamoy ang amoy ng pera, ang mga mamamatay tao, mersenaryo at mga ngaso ng bounty ay tiyak na dadagsa sa River City upang patayin ang bastard na iyon. Tumango si Silas Jordan bilang pagsang-ayon, saka sinabing, gayunpaman, pare, gusto ko rin ang babaeng iyon na si Julia Stewart. Kahit baldado ako, babae lang siya. Kumunot ang noo ni Sean Jordan at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi magtatagal at masusunod na mahuhulog sa iyong mga bisig si Julia Stewart. Ha! Agad na tila naguluhan si Silas Jordan, Tay, anong ibig mong sabihin? Bumulong si Sean Jordan, sa ngayon, ang ating Jordan family ay nakipag-alyansa sa mga pamilyang Harper at Stern, na naghahanda na lubusang lemunin ang mga pamilyang Stewart at Maddox. Ang cake ng River City ay napakalaki lamang. Kung mas maraming pamilya, mas maraming tao ang makakasama nito. Kaya, ang mga pamilyang Stewart at Maddox ay dapat na alisin. Talaga. Natuwa agad si Silas Jordan. Si Sean Jordan ay bumigkas ng isang affirmative sound bago nagpatuloy, gayunpaman, kakailanganin ng ilang oras upang lemunin ang mga pamilyang Stewart at Maddox. Kaya, kailangan mong tiisin ito ng ilang sandali. Kapag nilamon na ang mga pamilyang Stewart at Maddox, maaari mong itapon si Julia Stewart kung gusto mo. Great, ang galing lang. Tuwang-tuwa si Silas Jordan na muntik na siyang mapatalon. Julia Stewart, palagi kang mataas at makapangyarihan, hindi ba? Darating ang araw mo ng pagluhod at pagmamakaawa sa akin. Sinabi ni Sean Jordan, Silas, sa panahong ito, patuloy mong pinipigilan ang East Beauty Pharmaceuticals at nagsusumikap na makuha ang mga ito sa lalong madaling panahon. Dad, naiintindihan ko. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko. Tumango si Silas Jordan at sinabing, ngayon, hindi na makakalaban ang East Beauty Pharmaceuticals sa ating Prosperity Pharmaceuticals. Ang East Beauty Pharmaceuticals ay nagpupumilit lamang na manatiling buhay ngayon. Mabuti naman. Tumango si Sean Jordan at saka sinabing, magpahinga ka na. Aalis muna si Papa. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Okay. Tumango si Silas Jordan. Hindi nagtagal, umalis si Sean Jordan sa ward. Pagkaalis ni Sean Jordan ay lalong lumalim ang pananabik at kabaliwan sa mga mata ni Silas Jordan. Bulong niya sa sarili, Manuel Bennett, hintayin mo ang kamatayan mo sa pagkakataong ito, at Julia Stewart, tapos na ang pamilya mong Stewart. Kinaumagahan. Pagkatapos mag-almusal at bigyan si Nancy Maddox ng isa pang acupuncture treatment, umalis sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa villa. Magmaneho ka ngayon. Inihagis ni Julia Stewart ang susi ng kotse kay Manuel Bennett. Kinuha ni Manuel ang susi, nagdududang sinabi, sigurado ka bang gusto mo akong magmaneho? Walang pakialam na sumagot si Julia Stewart, hindi ba't ikaw ang nagnakaw ng sasakyan sa isang tao at nagmaneho nito pabalik kagabi? Sige.
Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos, sumakay na ang dalawa sa sasakyan at lumabas ng villa. Umupo si Julia Stewart sa likurang upuan, medyo kinakabahan noong una. Pagkatapos ng lahat, si Manuel Bennett ay hindi pa nakakapag-aral sa pagmamaneho. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali sa pagmamaneho, nakita niyang si Manuel ay nagmamaneho ng napaka-steadily at siya ay nakaka-relax. Dapat sabihin na ang kakayahan ng taong ito sa pag-aaral ay talagang malakas. Natuto siyang magmaneho pagkatapos niyang bigyan siya ng maikling tutorial. Sinabi ni Julia Stewart, kukunin ko ang iyong lisensya sa pagmamaneho para sa iyo sa susunod na mga araw. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos noon ay tumahimik na ang sasakyan. Tahimik ito ng mahigit 10 minuto. Sinabi ni Julia Stewart, ayaw mo ba talagang kausapin ko ang aking lolo tungkol dito? Walang magawang sinabi ni Manuel Bennett, Julia, hindi ko talaga kailangan, mapagkakatiwalaan mo ba ako sa pagkakataong ito? Kahit anong sabihin mo. Napabuntong hininga si Julia Stewart at umiling, hindi na nagsalita pa. Natural na hindi siya naniniwala na kakayanin ni Manuel ng maayos ang sitwasyon. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Kung talagang sinadya ni Sheridan Jules na patayin si Manuel Bennett, hihilingin niya sa kanyang lolo na pumasok at subukang iligtas ang buhay ni Manuel hanggat maaari. Dahil sa traffic, inabot ng halos 1 oras ang biyahe papuntang East Beauty Pharmaceuticals. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, sinundan ni Manuel Bennett si Julia Stewart sa elevator. Pagdating nila sa 28th floor at bumukas ang elevator doors, naghihintay na doon si Sonny Tolkien. President Stewart, may malaking problema. Nang makita si Julia Stewart, mabilis na lumapit si Sonny Tolkien. Ano ang malaking problema? Naguguluhang tanong ni Julia Stewart, at saka tinungo ang kanyang opisina. Sinundan siya ni Sonny Tolkien at nagulat, President Stewart, patuloy na bumababa ang benta ng mga produkto ng aming kumpanya. Bukod dito, hindi pa nagtagal, tumawag ang Huaxin Commerce upang sabihin na gusto nilang wakasan ang kanilang pakikipagtulungan sa amin. Nais ng Mandy Beauty Institute na wakasan ang kanilang pakikipagtulungan sa amin. Nais ng Dongsheng E-Commerce na wakasan ang kanilang pakikipagtulungan sa amin. Inalis ng Zhongtai Mall ang aming mga produkto sa kanilang mga istant. All the way, nag-uulat si Sonny Tolkien. Nang marinig ang sunod-sunod na kumpanya na tinatapos ang kanilang pakikipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals, lalong naging pangit ang mukha ni Julia Stewart. Ito ay walang alinlangan na kakilakilabot na balita para sa East Beauty Pharmaceuticals ngayon. Sa kasalukuyan, ang mga benta ng mga produkto ng East Beauty Pharmaceutical ay bumababa araw-araw, at sila ay nalulugi araw-araw. At ngayon, napakaraming kumpanya ang nagwawakas ng kanilang pakikipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals, na nagdaragdag ng insulto sa pinsala. Sa sandaling ito, ang mga tawag sa telepono ay walang katapusang sa iba't ibang lugar ng trabaho, at ang mga empleyado ay sobrang abala. Ang mga natanggap na tawag sa telepono ay alinman sa mga kahilingan upang wakasan ang kooperasyon, mga kahilingan para sa pagbabalik, at maging ang mga bangko ay nagsimulang humimok ng pagbabayad ng mga pautang. Pagpasok sa opisina ay biglang umindayog ang katawan ni Julia Stewart at muntik na itong matamba. Kabanata 049, My mind is made up. President Stewart, okay ka lang ba? Bulalas ni Sonny Tolkien, nagulat. Mabilis na sumulong si Manuel Bennett upang suportahan si Julia Stewart. Yumuko si Julia Stewart sa desk, huminga ng malalim at sinabing, Sonny, hindi na kailangan ng mga individual na pag-uulat, sabihin mo lang sa akin kung gaano karaming kumpanya ang nagtapos ng kanilang pakikipagsosyo sa amin. Kinagat ni Sonny ang kanyang mga ngipin at sumagot ng totoo, President Stewart, hanggang ngayon, 18 kumpanya ang nag-terminate ng kanilang partnership sa amin, at ang bilang ay patuloy pa rin sa pag-akyat. Paano nangyari ito? Minasahe ni Julia ang kanyang mga templo, nagsalita, bakit biglang pinili ng lahat ng kumpanyang ito na putulin ang kanilang partnership sa amin, gayong wala namang palatandaan nito kahapon. Paliwanag ni Sonny, sa narinig ko, matinding pressure ang ginawa ng Prosperity Pharmaceutical.
Kung ang anumang mga kumpanya ay patuloy na nakikipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals, ang Prosperity Pharmaceutical ay malulusaw ang kanilang partnership. Sa kasalukuyan, ganap na kinuha ng Prosperity Pharmaceutical ang merkado sa River City. Ang kanilang mga benta ng produkto ay umuusbong araw-araw. Nais nilang mag-cash in kasama ang Prosperity Pharmaceutical at isipin na walang hinaharap sa kanilang pakikipagtulungan sa amin. Kaya naman tinapos nila ang kanilang kooperasyon. Kaya ang Prosperity Pharmaceutical ay nagsimulang sugpuin kami mula sa lahat ng dimensyon. Napabuntong hininga si Julia, nagtanong, mayroon bang lugar para sa pagtubos? Napabuntong hininga si Sonny, parang malabong mailigtas ang sitwasyon. Itinakda ng mga kumpanyang iyon ang kanilang isip sa pag-align sa Prosperity Pharmaceutical. Bakit dapat nating subukang iligtas ang sitwasyon? Dahil gusto nilang putulin ang kanilang kooperasyon sa amin, kung gayon. Nagsalita si Manuel, na kanina pa tahimik. Sumagot si Sonny, Assistant Bennett, baka hindi mo alam ito. Ngunit, kung ang lahat ng mga kumpanya ay putulin ang kanilang mga pakikipagsosyo sa amin, ito ay magiging lubhang hindi pabor sa aming kumpanya. Dagdag pa ni Julia, tama si Sonny. Kung walang kumpanyang naruroon para ipamahagi ang aming mga produkto, mas malaki pa ang pagkalugi ng aming kumpanya. Kung magpapatuloy ito, ang aming kumpanya ay kailangang pumili na makuha ng Prosperity Pharmaceutical, o magpasya na magdeklara ng bangkarota. Sinabi ni Manuel, President Stewart, Assistant Tolkien, magtiwala ka sa akin, ang mga paghihirap na ito ay pansamantala. Kapag dumating ang araw ng aming bagong paglulunsad ng produkto, malalaman ng mga taong iyon kung gaano katanga ang kanilang mga pinili. Sigurado ako na ang aming bagong produkto ay magbebenta tulad ng mga hotcake. Sa oras na iyon, hihingi sila sa amin para sa kooperasyon. Assistant Bennett, malaki ang tiwala mo sa aming bagong produkto. Curious na tanong ni Sonny. Oo naman. Sumang-ayon si Manuel, buong tiwala ako sa lihim kong formula. Sumimangot si Julia, gayunpaman, ang aming bagong paglulunsad ng produkto ay hindi bababa sa kalahating buwan pa. Hindi ako sigurado kung ang aming kumpanya ay makatiis ng kalahating buwan. Kahit na mabuhay tayo hanggang sa paglulunsad ng produkto, hindi natin magagarantiya na ang ating bagong produkto ay makakalaban sa produkto ng Prosperity Pharmaceutical, at makakabawi sa merkado. Tumawa si Manuel, President Stewart, manalig ka sa akin, at sa iyong sarili. Hanggat malampasan natin ang kalahating buwan na ito, masasaksihan mo ang isang buong bagong hinaharap para sa East Beauty Pharmaceuticals. Sana nga. Napabuntong hininga si Julia. Bagamat paulit-ulit na binigyang diin ni Manuel at Irving Luther kung gaano kalakas ang Rouge Jade Liquid, nag-aalinlangan pa rin siya. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Manuel. Tiningnan niya ito at nakitang tawag iyon ni Julie Stewart, kaya sinagot niya ang tawag. Mullen, busy ka ba ngayon? Dumating sa telepono ang malumanay na boses ni Julie. Hindi naman, ano na? Tanong ni Manuel. Sabi ni Julie, nagsimula na naman akong makaramdam ng pananakit ng dibdib. Kung hindi ka abala, maaari ka bang pumunta at tulungan akong gamutin? Sagot ni Manuel, walang problema. Ipadala mo sa akin ang iyong address at pupunta na ako. Pagkababa ng telepono, ipinadala ni Julie ang kanyang address sa telepono ni Manuel. Inilapag ni Manuel ang kanyang telepono at sinabing, President Stewart, kailangan kong lumabas saglit. May nangyayari ba? Tanong ni Julia. Sumagot si Manuel, nabanggit ng iyong tiyahin na muling lumitaw ang pananakit ng kanyang dibdib, at gusto niyang puntahan ko siya at gamutin siya. Nagmamadaling sumagot si Julia, kung gayon, magmadali ka, mangyaring gawin ang iyong makakaya upang gamutin ang myocarditis ng aking tiyahin. Huwag kang mag-alala. Maliit na isyu lang ito. Isang madaling ngiti ang isinagot ni Manuel at lumabas ng opisina. Nang makaalis na si Manuel, inutusan ni Julia si Sonny, Sonny, magmadali at i-rally ang public relations team para makipag-ugnayan sa lahat ng kumpanya, at subukang iligtas ang ating mga partnership. Oo, ma'am. Sagot ni Sonny, saka lumabas ng opisina. Nang makaalis na si Sonny at nakasara na ang pinto ng opisina, kinuha ni Julia ang kanyang telepono at tumawag.
Mabilis na sinagot ang tawag. President Stewart, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Isang boses babae ang bumungad sa linya. Sabi ni Julia, President Spence, may free time ka ba ngayon? Gusto kitang makausap. Gawin natin ito. Libre ako mamayang hapon, magkita tayo at mag-usap. Tapos na. Pumayag naman si Julia saka ibinaba ang telepono. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bintana at bamulong, ang Prosperity Pharmaceutical, East Beauty Pharmaceuticals ay hindi bababa ng ganoon kadali. Kasabay nito, World Trading, tanggapan ng Pangulo. Umupo si Sawyer Lee sa sofa, naninigarilyo, ang ashtray sa harap niya ay puno ng upos ng sigarilyo. Knock knock knock. May kumatok sa pinto. Pumasok ka. Sabi ni Sawyer. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng katulong. Iginiit ni Director Lee, President Jordan ng Prosperity Pharmaceutical na gawin ang aming desisyon sa lalong madaling panahon. Kung patuloy naming pipiliin na makipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals, puputulan nila ang kanilang partnership sa amin para sa kabutihan. At saka, target nila tayo. Nabalisa si Sawyer, alam ko na ang tungkol dito, isinasaalang-alang ko ito. Director Lee, nakapagdesisyon ka na ba kung paano tayo dapat tumugon kay Pangulong Jordan? Nagmamadaling tanong ng babaeng katulong. Huminga ng malalim si Sawyer mula sa kanyang sigarilyo, pinatay ang upos ng sigarilyo sa ashtray at sinabing, sabihin mo kay Pangulong Jordan, na hindi tatapusin ng World Trading ang pakikipagtulungan nito sa East Beauty Pharmaceuticals. Ano? Nagulat ang babaeng katulong, Director Lee, hindi mo ba ito muling isasaalang-alang? Ang mga benta ng produkto ng Prosperity Pharmaceutical ay umuusbong araw-araw habang ang mga benta ng produkto ng East Beauty Pharmaceuticals ay bumababa bawat araw, halos walang anumang pagbili ng mga produkto ng East Beauty Pharmaceuticals. Kung patuloy nating pipiliin na makipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals, natatakot akong magkaroon tayo ng dead end. Bukod dito, maraming kumpanya ang lumipat na sa Prosperity Pharmaceutical, na tinapos ang kanilang pakikipagtulungan sa East Beauty Pharmaceuticals. Hindi na kailangan ng karagdagang pagsasaalang-alang, buo na ang isip ko. Nagdesisyon si Sawyer. Sa matatag na boses, sinabi niya, iniligtas ni Assistant Bennett ng East Beauty Pharmaceuticals ang buhay ko. Natural na kailangan kong tumayo kasama ng East Beauty Pharmaceuticals at suportahan si Assistant Bennett sa napakahalagang yugtong ito. Kung walang lugar para sa World Trading sa River City sa hinaharap, magsisimula na lang tayong muli sa ibang lungsod. Director Lee. Gusto pa ng babaeng katulong na akitin si Sawyer. Kinaweya ni Sawyer ang kamay niya, hindi mo na ako kailangan pang akitin. Kahit businessman ako, marunong akong magpasalamat. Sige. Pupunta ako at tutugon kay Pangulong Jordan. Bumantong hininga ang babaeng katulong, saka lumabas ng opisina. Gayunpaman, ang hindi alam ni Sawyer Lee ay ang kanyang desisyon ngayon ay magdadala sa kanya ng 100, 1,000 beses ng pagbabalik sa mga darating na taon. Kabanata 050, Tinta at Tubig South City. Pagkatapos umalis sa kumpanya, sumakay si Manuel Bennett ng taxi papunta sa South Coffee Shop sa East District ng River City. Isa itong high-end na coffee house, na may kabuuang 3 palapag at isang malaking lugar sa sahig. Dinisenyo sa estilong retro, naglabas ito ng karangyaan sa pagiging simple nito. Matatagpuan sa tabi ng ilog at tinatangkilik ang isang tahimik na kapaligiran, naakit nito ang mga piling tao ng River City. Ang mga tao ay pumunta dito hindi lamang para sa kape kundi para sa negosyo. Pagdating sa coffee house ay bumaba si Manuel sa sasakyan at dumiretso sa loob. Sir, nandito ka ba para magkape o may kakilala? Isang nakangiting waiter ang lumapit sa kanya. Sumagot si Manuel, hiniling ako ni Miss Stewart na pumunta. Ikaw ba si Mr. Bennett? Tanong ng waitress. Oo. Tumango si Manuel. Sumunod ka sa akin, Mr. Bennett. Nagsalita ang waitress at saka inakay si Manuel patungo sa likod bahay ng coffee house. Matapos dumaan sa isang mahabang koridor, nakita nila ang 2 pintong kahoy na inukit ng bulaklak na mahigpit na nakasara sa dulo.
Marahang kumatok sa pinto ang waitress, President Stewart, Mr. Nandito na si Bennett. Pakipasok siya. Dumating ang malumanay na boses ni Julie Stewart. Mr. Bennett, pakiusap. Isang gesture ng imbitasyon ang ginawa ng waitress. Itinulak ni Manuel ang pintuan na gawa sa kahoy na inukit ng bulaklak at pumasok, natagpuan ang sarili sa isang maliit na patio. Bagaman maliit ang looban, malinis at maayos ito, walang anumang alikabok. Maraming nakapaso na halaman sa looban, bawat isa ay may iba't ibang bulaklak. Sa hindi kalayuan ay may isang lawan na puno ng gold pies. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakasuot ng puting peony cheongsam at isang mahaba at itim na nakapusod ang bahagyang nakabaluktot sa kanyang baywang, may hawak na gunting, at pinuputol ang mga bulaklak sa mga kaldero. Ang cheongsam ay perpektong yamakap sa kanyang katawan, na pinatingkad ang kanyang buo at makapal na kurbo habang siya ay nakayuko. Pinagmasdan ni Manuel ang matikas na guhit ng katawan ng babae mula sa likuran at hindi napigil ang mapalunok. Huminga siya ng malalim bago tumawag, "Miss Stewart, nandito na ako." Umayos si Julie at tumalikod. She winked at Manuel and said with a smile, "Mullen, engaged ka na sa LQ, so why are you still calling me Miss Stewart? Hindi ba dapat tita ang tawag mo sa akin?" Nagsuot ng light makeup ang babae. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, na nagbibigay ng maningning na kinang na nakakabighani. Napakamot ng ulo si Manuel, talagang hindi sigurado kung paano haharapin si Julie. Tumawa ng mahina si Julie at sinabing, "Sige, hindi na kita aasarin. Bago ka magpakasal sa LQ, tawagin mo na lang akong sister." "Sige, Ate Betty." Tumango si Manuel, tumingin sa paligid, at nagtanong, "Sister Betty, ikaw ba ang nagpapatakbo ng coffee house na ito?" "Oo." Tumango si Julie at sinabing, "Bukod sa East District, mayroon ding mga South Coffee Shop sa South District, West District, at North District, lahat ay pinamamahalaan ko." "Nakikita ko." Natanto ni Manuel at saka sinabi, "Ate Betty, nabanggit mo na may sakit ka sa dibdib. Bakit hindi kita ginagamot ngayon? Magtiwala ka, siguradong gagaling na talaga kita sa pagkakataong ito. Pakiusap." Tumango si Julie Stewart, inilagay ang gunting sa mesa sa tabi niya, at sinabing, "Sumunod ka sa akin sa kwarto." Pagkatapos, dinala ni Julie si Manuel sa isang silid sa looban. Pagpasok sa silid, tinanong ni Julie, "Mullen, paano ako makikipagtulungan sa iyo?" Sinabi ni Manuel, "Sister Betty, ang kailangan mo lang gawin ay humiga sa kama at haborin ang iyong mga damit." Bahagyang namula ang mukha ni Julie, "Kailangan ko bang maghubad?" Tumawa si Manuel Bennett, na nagsasabing, "Sister Betty, mangyaring huwag akong malito. Upang ganap na gamutin ang iyong myocarditis, ang pag-asa lamang sa masahe at acupressure lamang ay hindi gagana. Kaya, plano kong bigyan ka ng acupuncture. Nangangailangan ito na haborin mo ang iyong mga damit." Kung may iba pang nagsasabi nito, sinabihan na niya sila na magwala. Gayunpaman, dahil nasaksihan niya mismo ang mahusay na kasanayan sa medikal ni Manuel Bennett, handa siyang magtiwala sa kanya. "Sige." Tumango si Julie Stewart, sinabing, "Bumalik ka muna." "Okay." Sagot ni Manuel Bennett, saka tumalikod. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Julie Stewart, "Maaari kang bumalik ngayon." Lumingon si Manuel Bennett at nakitang nagpalit si Julie Stewart ng silk sleepwear at nakahiga sa kama. Inalis niya ang mga strap sa itaas, naiwan lamang ang isang panloob na damit na halos hindi nakatikip sa kanyang itaas na katawan. Ang malabong nakikitang pananaw na ito ay mas nakatutokso. Sinubukan ni Manuel Bennett na panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit hindi niya maiwasang mapatitig sa kanya. Nang makita si Manuel Bennett na nakatitig sa kanya, nahihiyang nagtanong si Julie Stewart, "Can we start?" Oo, maaari na tayong magsimula." Huminga ng malalim si Manuel Bennett at naglakad. Sinubukan din ni Julie Stewart na maging kalmado, ngunit hindi niya magawa, kaya napapikit siya. Gayunpaman, ang kanyang namumula na pisngi at mabilis na paghinga ay nagpapakita ng kanyang kaba. Huminga ng malalim si Manuel Bennett, isinantabi ang mga distractions,
at pagkatapos ay naglabas ng isang kahon ng pilak na karayom mula sa storage ring, sinimulan ang acupuncture treatment para kay Julie Stewart. Sa sumunod na panahon, napanatili ni Manuel Bennett ang ganap na pagtuon, na nagpasok ng sunod-sunod na karayom sa mga acupoint ng dibdib ni Julie Stewart. Ang mga karayom ay dahan-daang nag-vibrate sa pagpasok. Sa pagpasok ng mga pilak na karayom, naramdaman ni Julie Stewart ang mainit na sensasyon sa kanyang dibdib, dahilan upang unti-unting mawala ang nakatusok na sakit. Unti-unting damaloy ang oras. Bagaman 12 minuto lamang ang lumipas, ito ay isang uri ng pagpapahirap para kay Manuel Bennett. Sa kagandahang nasa harapan niya, walang lalaking mananatiling kalmado. Pabayaan na si Manuel Bennett, isang lalaking puno ng young energy. Nang tumigil sa pag-vibrate ang lahat ng pilak na karayom, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at kinuha ang mga karayom. Ate Betty, tapos na ang paggamot. Inihayag ni Manuel Bennett. Binuksan ni Julie Stewart ang kanyang mga mata, mabilis na sinuot ang kanyang pantulog, at umupo. Galing na ba ang aking myocarditis? Sabik niyang tanong. Ito ay ganap na gumaling. Nakangiting tumango si Manuel Bennett. Mullen, pinagaling mo na ang talamak kong karamdaman na naranasan ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Malaki ang pasasalamat ni Julie Stewart. Walang nakakaalam kung gaano kasakit ang dinanas niya mula sa myocarditis sa mga nakaraang taon. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, Sister Betty, si Lee ang aking fiancé, at ikaw ay kanyang tiyahin. Tungkulin kong tretuhin ka. Hindi na kailangan ng ganoong kagalang-galang. Si Lee ay si Lee, ako ay ako, at kailangan ang pasasalamat. Sumagot si Julie Stewart, at pagkatapos ng pag-iisip, sinabi niya, Mullen, paano ito? Mamaya, samahan mo ako sa isang auction. Kung ano man ang mapansin mo noon, tutulungan kitang magbid para dito at ibibigay sa iyo. Sinabi ni Manuel Bennett, Sister Betty, hindi mo naman talaga kailangang maging magalang. Pwede kitang samahan sa auction, pero kung may makita akong gusto ko, ako na lang mismo ang bibili. Hindi mo kailangang gumastos ng pera para dito. Hindi. Umiling si Julie Stewart, iginiit, kailangan kong bilhin ito para sa iyo. Well, sige. Nag-aatubili na sumang-ayon si Manuel Bennett.